Buenos dias, damas y caballeros. Kine-question nitong si attorney Israelito Torion na isa sa mga nag-file ng una sa mga nag-file ng petition for certiorari with prayer for the issuance of a temporary restraining order dito sa second impeachment procedure against Sara Duterte this year. Kine-question niya yung pagpresenta daw ng affidavit. Parang sabi niya parang legal ambush daw yun or judicial ambush. Dahil bigla na lang daw, hindi daw yun kasama sa original affidavit. Pero ang nangyari, hindi na i-presenta yung original affidavit, kundi hindi binasa yung supplemental na lang, na marami na mga nadagdagan. At sabi niya hindi daw ito allowed, at dahil dito daw baka most likely ma-issuean na daw ng Supreme Court ng another mag-grant yung petition nila for the issuance of a temporary restraining order. In short, mapapatay na naman for the second time ang impeachment procedure, this time naman sa House of Representatives. So sabi niya, malay mo, makakachamba tayo, makakabuenas tayo. Katapos meron pa siya pasyukram. So ito ang kanya, sa very optimistic siya na mag-grant na naman yung TRO nila. Pero ang masasabi lang natin dyan, parati naman na sinasabi ng mga kongresista, lalo na sila Chairperson Jinky Luistro, parte naman yan ng procedure. Kumbaga fluid naman, hindi naman cast in stone yung rules and procedure under the impeachment rules ng House. Kumbaga they can admit supplemental affidavit or additional evidence as it arises. Kumbaga yan nga ang dahilan, kahit hindi pa una nabigyan ng kopya si Sara dyan, pero yan nga ang dahilan kaya nakikita nyo paulit-ulit pinapatawag ni Jinky Luistro si Sara. Diba, inorderan niya yung committee head, committee staff, Justice Committee staff, para to call out kung nandyan ba si Sara Duterte. At of course, every time sinasabi wala si Sara Duterte. So they just want to stress the point na hindi naman na-deprive yung right ni Sara Duterte. Kumbaga kung hindi umapir si Sara, hindi na nila kasalanan yung hindi na nila problema na yun ni Sara kung hindi siya umapir. If she opted not to give respect and credence to the authority of the impeachment process, impeachment clarificatory hearing over her person, over Sara Duterte. So kumbaga hindi naman niya pwede sabihin tulad ng sinabi ni Torion, hindi daw nabigyan ng chance si Sara Duterte para sagutin itong panibagong affidavit or supplemental affidavit ni Madriaga.
Pero yung unang articles of impeachment kung saan nakalagay na pangalan ni Madriaga as witness, wala naman sila sagot doon eh. Ha? Wala rin naman talaga sila sagot. Sinagot lang nila para sabihin hindi sila sasagot. Yun lang yun eh. They did not counter the issue point by point. So ngayon sila sinasabi na hindi sila nabigyan ng chance para sagutin. Bakit si Leila de Lima nabigyan ba nila ng chance? Nung parang nasa under tayo sa dictatorial rule ni former President Duterte. Nabigyan ba si Leila de Lima her day in court? Na question ba yung mga fake affidavit nila, yung inmates sila Colanco at iba-iba pa? So wala naman eh. At yun, if we go further, kung gusto lang ni Torion ng fairness, if we go further, yung ba 30,000 katao na bigyan ba ng chance to prove their innocence in court, in the court of law? Wala eh. Pinatay na lang. Wala na. They're dead and gone. And na-judge pa ng unfairly. Kasi ngayon, patay na nga, sirang-sira pa yung pangalan. Kasi yung mga, siyempre, yung mga kamag-anak doon sasabihin, yan kamag-anak ng adik na pinatay ng time ni Duterte. Yan ang nanay ng bata na pinatay ng Duterte administration dahil drug lord daw, ganon. So hindi lang nila pinatay, sinira pa nila yung buhay ng mga remaining kin or relatives, surviving relatives of the slain suspected drug lord or suspected pusher. So ngayon that Sara Duterte is in the crossfire, yan, humihingi sila ng fairness. Where is fairness? Where is justice for the those killed, unjustly killed during the Duterte administration, para lang maisama sa quota ng mga pulis. So ngayon meron pang kapal na mukha itong si Torion to seek for justice. Pero just naman talaga, lahat naman ginagawa nila proper and just naman and fair yung procedure so far. And because of this sa impeachment hearing, so because of this, duda ako unless talagang wala talagang moral standing, wala talagang sense of morality. Kalimutan na natin yung legality, kasi parang itong Duterte appointees pa rin ng Supreme Court ang mismong binababoy yung batas. Kalimutan na natin yung batas, sabihin natin yung sense of ethical standard. Wala nang ethical standards, wala nang sense of morality kung igagrant pa nila itong TRO ni Torion. So let's hope matutuloy na talaga sa 2022 April 22 yung second impeachment hearing, at hindi mapagbigyan until sa 29, until ma-refer na ito sa Senado. So let's pray for moral spiritual guidance dito sa mga members ng Supreme Court, kasi talagang
yung dark forces are really also praying and working ngayon using the defective daw affidavit, supplemental affidavit ni Madriaga as another reason to seek for the stoppage through a TRO of the impeachment impeachment process for the second time. So yan ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.